Kay Pastor Pruby, please come. The senior pastor of Bacara, of Bosana Bible Baptist Church, Bacara, Ilocos Norte. Amen. Hello, sound. Parehas lang to, no? Ay, iba po to. Hello, sound. Pareho lang. Yeah, okay. Alright, naimbagabigat yung amin. Magandang umaga sa inyong lahat. Parang hindi pa na yata natin nakamayan yung mga katabi natin, no? Kamayan muna ninyo. Sabihin nyo sa kanya, parang Biyernes Santo yung mukha mo. Sabihin mo nga. Oo, bukas pang Biyernes. Bukas pa. kasi yung iba, parang Biyernes Santo na yung mukha kagad eh. Okay, lahat nga po ng masigla, say amen. Lahat ng masaya, say amen. Okay. Ba't ba tayo nandito? Tanungin mo kayong katabi mo, ba't ba tayo narito? Sinong pumunta rito para kumain lang? Mababaw yun, di ba? Sino hong pumunta rito para mamasyal lang? Mababaw yun. Nandito tayo para matuto. Amen? Okay. Pagaganda. Thank you so much, Pastor Arnel, sa privilege na ito. Nung binanggit niya sa akin, Cheerful Giving Conference. Sabi ko, Pastor, mukhang may mga pastors na mas able, mas dapat kesa sa akin. Pero salamat, Pastor, sa tiwala na ako ay pwedeng maging blessing sa ating cheerful, kaunahan, First Cheerful Giving Conference hosted by Christ Bible Baptist Church. Amen? Okay. Sino sa inyo ang nakatulog kagabi? Sino ang hindi nakatulog masyado kagabi? Ayun, pakigising naman yan, ha? Alright. Pagaganda po ang ating rason kung bakit nagtipon. Meron tayong mga youth camp, pinag-uusapan kabataan. Meron tayong mga family camp, ang focus, pamilya. Meron tayong mga soul winning conference. Ang focus naman ay about soul winning. Meron tayong mga discipleship conference. Ang focus ay discipleship. Meron tayong mga missions conference. Ang focus ay mission. Pero ito, kakaibang focus. Dahil ang ating pag-uusapan, cheerful giving. Mukhang mahirap pag-usapan ng giving. Dahil yung mga mukha natin hindi cheerful. Dapat cheerful po tayo. Amen. Masaya. Ang masayang pagbibigay. Okay? Cheerful giving. Well, alam nyo mga kapatid, kami, na-mention ni Pastor Arnel kanina, dapat kaming mga pastor, turuan namin kayo tungkol sa personal quiet time. Sino po ang may practice o habit o ugali na paggising sa umaga, may personal quiet time ka? You read the Bible or you listen to the Bible and you pray. Taas ka ng kamay. Ayun. Pambihira, ano? Mukhang dapat ito yung basic na magsimula tayo. Ang kahoy may ugat. Every day, ang ugat natin, personal quiet time. Ang personal quiet time, kung basketball player ka, yan po ay warm up. Pakisabi yung salitang warm up. Opo. Kaya po maraming naaaksidente sa paglalaro, pagtakbo, sapagkat wala silang warm up. At mukhang, sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw yata yung tinutukoy. Wala kang warm up kayo na. Personal quiet time. Hindi po ito pag-uusapan, hindi natin pag-uusapan ngayon ng personal quiet time. Pero, ang aking prayer, sana po, pag-uwi natin,
hindi lang cheerful giving ang ating ipapractice. Ipapractice natin ang personal quiet time. Start the day with God, and everything will fall in their proper order. Simple, basic, pero pag hindi mo ginagawa, walang resulta sa buhay mo. If you want good result, do the right practice. When you have the wrong habits, you do not expect good result. Kaya kung gusto po natin ang magandang resulta ng ating pagiging Kristiyano sa ating buhay, we need to do the right practice. Adopt the habit and practice of daily personal quiet time with God. Personally po, sa aming church sa HBBC, nagsimula sa aking tatay, nung hindi pa ganun malaki ang attendance namin. Basta September na, umo-order ang aking tatay sa PCBS. Alam niyo yung PCBS? Philippine Christian Bookstore. Doon ka makakabili ng mga Christian books. Pag September na, umo-order po siya ng 300 na daily bread. Sino pong nakakita na ng daily bread? Maganda po ang daily bread as a guide. Alam ko na yung mga verses doon, hindi King James. Pabayaan mo na yon. Basta yung sinabing text na basahin mo sa umaga, pumunta ka ron and basahin mo yung kwento at lesson sa daily bread. Sapagkat po pwedeng makapagbigay sa'yo ng timely na wisdom, timely na encouragement, timely na comfort. Isipin mo kung araw-araw ginagawa mo yan, para kang nagtatanim sa buhay mo ng wisdom na pwedeng magbunga. Nag-e-expect ka ng good result, nag-e-expect ka ng magandang bunga sa buhay mo, di ka naman nagtatanim. Yan ang kultura ng Pilipino. Nag-e-expect pero ayaw magtanim. Kaya po, I cannot emphasize that, and I will not take that further. Sapagkat bahagi lang po yan, ang topic natin, cheerful giving. Pero ito po ang dapat yung tandaan. Expect blessing from God. Sinong gusto ng blessing sa Panginoon? Taas ang kamay. You expect great improvement in your life. Sino po ang nag-expect ng great improvement sa buhay? Anong dapat mong gawin? Magtanim ka. Kada umaga, short, but malay mo, yan ang magbibigay ng malaking blessing sa buhay mo. So, dapat matuto tayo ng personal quiet time. Amen? Okay. Sino ngayon sa inyo rito ang mangangako na pag-uwi mula bukas sa Biyernes, sisimulan mo na ang personal quiet time. At gagawin mo yan kada umaga. Taas ang kamay. Sino po? Oh, yung mga iba, bakit hindi kayo nagtaas ng kamay? Ayaw nyo? Personal quiet time. Umaga po iyon. Oo. Ano ba sa Ilongguang umaga, Pastor? Aga. Oh, kada adlaw. Kada aga. Kada aga. Bukas Biblia, pray. Gawin mo lang yan. Tanim ka sa isip mo, sa puso mo, God will have a reason to bless your life. Huwag mong gawin kahit anong hingi mo ng blessing, walang rason ang Diyos para i-bless ka kasi hindi mo namang kinakargahan yung sarili mo ng araw-araw salita ng Diyos.
men shall not live by bread alone, breakfast yun, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ulit, sino po ang mangangako? Simula bukas. Ano po yung Ilonggo ng bukas? Buwas. Mula buwas. Tama? Kayo po ay magkakaroon na ng personal, quiet time with God. Meaning, basa ng Bible, kung may daily bread, basa, at prayer. Sisimulan mo ang kada aga ng may personal quiet time. Taas ang kamay. Yon, very good. Siguradong mag-i-improve na ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, mag-i-improve na ang buhay mo. Amen? Alam niyo po kasi, sabi ko po kagabi, kick off, di po ba? Marami tayong mga senior citizens po dito. Yung mga senior citizens, pakitaas ka ng kamay. Ayan, oo. Yung mga mukhang senior citizen, taas ka ng kamay. Ay, wala. Yung pakiramdam nyo po, senior citizen kayo, taas ka ng kamay. Meron pa rin. Oo. Ito po, hindi nyo kailangang isipin o problemahin ang pagtanda. Dahil kahit hindi mo iniisip, tatanda ka. Kahit hindi mo inaalala, tatanda ka. Ang dapat mong alalahanin, lumalago ka ba? Kasi, pangit po, yung tumatanda na hindi nagmamatured. Tumatanda na hindi nag-i-improve. Tumatanda na hindi lumalago. Ngayon, ang paglago, hindi automatic. Kailangang may dapat kang gawin. Amen po ba? Isa po doon, ang personal quiet time. Klaro? Okay. Pangalawa, kami pong mga pastor ay hindi lang dapat magturo sa inyo ng personal quiet time. Kailangan namin kayo turuan mag-soul winning. Wala dapat dito ang hindi natuto o matuto mag-soul winning. Ang soul winning, hindi po trabaho na binigay sa pastor. Ang soul winning, yan ay gawain ng bawat Kristiyano. Kristiyano ba? Okay. Bakit po ikaw ay iniligtas ng Panginoon? Meron po bang makakasagot sa inyo? Bakit ka iniligtas ng Diyos? Pag sinabing iniligtas, parang nalulunod. Yung nalulunod ba, panonoorin mo bang malunod? Ibibidyo mo pa, tapos i-vlog mo para maging viral? Pag marunong kang lumangoy, may nalulunod. Anong gagawin mo sa nalulunod? Iligtas. Tama? Okay. Bakit ka niluwas ng Panginoon? Bakit ka niligtas ng Diyos? Meron po bang makakasagot? Sigaw nyo lang yung sagot. Ha? Bakit ka niligtas ng Diyos? Siguro sabihin natin, niligtas po ako para maglingkod. Hindi yun ang unang reason. Iniligtas po ako para magamit. Hindi. Sa simpleng logical na sagot sa tanong, iniligtas ka ng Diyos para makapunta sa langit. Tama ho ba? Kasi kung hindi ka niligtas ng Diyos, makakapunta ka ba sa langit? Pero kung pwede ka pa rin maglingkod. Pwede kang mag-church kahit hindi ligtas. Ang daming ang nagsisimba, hindi ligtas. Tignan mo yung katabi mo. Mukhang ikaw yata yun, ha? Ang daming tumutugtog sa music, hindi ligtas. Kumakanta sa choir, hindi ligtas.
Niligtas ka ba para kumunta ng choir? Niligtas ka para tumugtog sa music? Niligtas ka para magsimba? Not primarily. Niligtas ka para pumunta sa langit. So, sino po ang masayang ligtas? Okay, ngayon, kung niligtas tayo para pumunta sa langit, ba't nandito ka pa? Yun. Naintindihan niyo? Klaro? Niligtas ako para pumunta sa langit. Ngayon, bakit po kaya nung araw na tinanggap ko si Kristo, araw na ako ay naligtas, bakit kaya hindi ako kaagad kinuha ng Diyos? Niligtas niya ako para pumunta ron, correct? Bakit hindi niya ako kinuha kaagad? Bakit? Bakit ka pa nandito? Para makapag-soul winning pa. Kasi po, sa langit, hindi ka makakapag-soul winning dun. Sino po sa inyo sasabi, pagpunta ko sa langit, magsusoul winning ako? Wala. Amen po ba? Punta ko sa langit, magsusoul winning ako. Walang ganon. Pagpunta sa langit, mag-iimbita ako ng bisita. Wala. Pagpunta ko sa langit, mag-evangelistic meeting ako. Wala. Kaya hindi mo gagawin ang soul winning sa langit. Kaya ka nandito para mag-soul winning. Ngayon, ayaw mong mag-soul winning? Sabihin ko sa'yo, ipag-pray ka ng pastor mo, Panginoon, pauwiin mo na. Ayaw mag-soul winning. Hello. Kaya ngayon, sino po ang mangangako? Mula ngayon, Pastor, gusto ko at ipagpapatuloy ko ang pagsusoul winning ko. Taas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, sana kunin na ni Lord. Pira. Delikado. Clear? Kaya po, kaming mga pastors, tinuturuan namin kayo, hindi lang quiet time para lumago, kundi mag-soul winning. Amen po ba? Okay. Ito na, pangatlo. Hindi lang namin tuturo ang quiet time. Ano yung pangalawa? Soul winning. Pangatlo, kami pong mga pastors ninyo, tuturuan namin kayo mag-serve sa ministry. Mukhang naputol yun Ulitin ko. Tuturuan namin kayo mag-serve sa gawain. Ibig sabihin, walang miyembro na hindi naglilingkod. Bawat miyembro dapat may ministry. Pakitanong mo ngayong katabi mo, ano ang ministry mo sa church? Taas ka na. Sige, tanungin mo. Yung iba, ang ministry, tagapainit ng upuan. Pambihira. Yung iba, ang ministry, pagiging marites. Chismosa, chismoso. Are you there? Okay. Kaya po, kami mga pastor, tuturuan namin mula bata hanggang sa pinakamatanda ay dapat may ministry sa church. Walang exempted. Kung ikaw ay may tungkulin o posisyon sa labas at ginagawa mong rason o dahilan na hindi ka makapaglingkod dahil mataas ang posisyon mo, mali ang isip mo. You have a wrong mindset. Because Jesus said, "He that is chief among you shall be your servant." Kaya po, bago po kayo umuwi, mangako ka sa Diyos,
hindi pwedeng wala kang ministry. If you are very busy, sino po sa inyo ang very busy? Estudyante, busy, correct? Mga magulang at nagtatrabaho, busy. Listen, if you say, I am busy, I don't have time to serve, I'm telling you, you are too busy. Anong ibig kong sabihin? Hindi na tama yan. Sobra na. Kasi po, kung ang Diyos, binigyan ka ng oras para sa pamilya, binigyan ka ng oras para sa trabaho, imposibleng hindi ka niya binigyan ng oras para makapaglingkod. Ang totoo, binigyan ka, pero ayaw mo. Kaya po, dapat kaming mga pastor, kaya namin kayo tinuturuan maglingkod. Amen po ba? Buhay pa ba kayo dyan? Okay. Hindi natin pag-uusapan ngayon ng ministry. Hindi natin pag-uusapan ng quiet time. Hindi natin pag-uusapan ng soul winning ngayon. Pero, gusto ko lang ma-realize po ninyo, yan po ay unti-unti natututo ang Kristiyano. Amen po ba? Ngayon, kaming mga pastor, hindi lang dapat magturo sa inyo ng quiet time. Hindi lang dapat magturo sa inyo soul winning. Hindi lang dapat kami magturo sa inyo mag-serve or maglingkod. Amen? Dapat turuan din namin kayong mag-cheerful giving. Naunawaan po ninyo? Ibig pong sabihin ngayon, ganito po yan, Pastor. Dapat pala, ang mga miyembro natin, nagle-level up. Gusto mo bang mag-level up? Sa bagay, hindi naman kayo pumunta rito para lumaban o kumwestiyon sa cheerful giving. Kaya ka nga pumunta kasi interesado kang matuto ng cheerful giving. Amen? Pero sinasabi ko lang, dapat mag-level up tayo. Kasi ang problema, maraming mga Kristiyano, okay pag tinuruan mo ng quiet time. Okay, Pastor. Okay pag tinuruan mo ng soul winning. Okay pag tinuruan mo mag-serve. Pero pag tinuruan mo ng cheerful giving, ayaw na. Naunawaan po ninyo? Alam niyo po ganito yan. Sino po ang may motor dito? May motor. May motor kayo? May sasakyan kayo, may sasakyan. Marunong mag-drive. Sinong marunong mag-drive? Very good. Oo. Eto po. Pwede po ba? Gamitin mo yung motor mo. Yung sasakyan mo. Mula Kalibo. May mga taga-Kalibo ba dito? Kalibo? Wala pa. Ay, si ma'am, taga-Kalibo po kayo. Wow. Pwede po bang i-drive ang sasakyan mula Kalibo hanggang Iloilo, nakaprimera lang? Pwede? Kayong mga may motor, pwede bang i-drive nyo ang motor mula Kalibo hanggang Iloilo, naka-primera, ayaw mag-segunda? Pwede yon? Hindi pwede. Kung ayaw mag-segunda, may problema ang motor. Kaya po ang Kristiyano, hindi pwedeng hanggang quiet time ka lang. Dapat mag-segunda ka na, mag-soul winning ka na rin. At hindi rin pwede hanggang Iloilo, segunda pa rin. Dapat mag-tersera ka na rin, mag-serve ka. Ngayon, gusto mong mas mabilis, mas ma-maximize ang potential ng sasakyan. Anong gagawin mo? Magkwarta ka na. Anong ibig sabihin nun? Mag-cheerful giving ka na rin. Kaya ang hirap po, kung kami lang pastor
ang nangangarap na pagpalain kayo ng Diyos na ayaw nyo namang mag-level up? Buti na lang, gusto nyong mag-level up. Kaya kayo nandito. Pwede naman kayong nandun sa mga barkada nyo, di ba? Pwede naman kayong namasyal. Total, bakasyon. Walang pasok. Walang eskwela. Pwede naman kayong namasyal. Pero praise God, pumunta kayo rito. Ibig sabihin, ang mga taong nandito, willing magkwarta. Ayaw, primera lang. Sasabihin ko sa inyo, dahil dyan, malayo ang mararating ng mga churches ninyo. Kung primera lang kayong mga miyembro, si pastor lang ang nangangarap na pagpalain tayo, walang mararating ang mga churches natin. Pero ngayon, dahil nandito kayo, magkukwarta na kayo, amen, magle-level up na, malayo ang mararating ng mga churches natin. Amen po ba? Hindi pa po ako nagpipreach. Amen. Introduction pa lang yon. Pero at least, naunawaan natin ang kahalagahan ng cheerful giving. Amen? Okay. Tumayo tayong lahat. Buksan natin sa Luke chapter 12 verse 15. At yun po'y kalahati ng preaching ko. Ngayon, eto naman ang kalahati ng aking preaching. First preaching. Habang binubuksan, pakisabi mo sa katabi mo, okay? Congrats, magle-level up ka na. Di ba? Habang kayo nagbubukas, sino po dito ang pulis? Nagtatrabaho sa PNP. Meron ba? Mukhang pulis, nandyan? Walang pulis? Foolish, meron ba? Wala rin. Makinig po kayo. Kung ikaw ay, teacher, sinong teacher po dito? Teacher. Meron. Sa DepEd po kayo o private? DepEd po? Okay. Ilang years na po kayo, ma'am, nagtuturo? Ilan? 8 years. Yung ma'am nakatabi. 16. Pambihira naman yan, no? Halimbawa si ma'am, 16 years na. Ma'am, ano na kayo? Master teacher, principal? Halimbawa po, si ma'am, 16 years na, teacher 1 pa rin. Pwede? Pwede, pero hindi okay. Ikaw, 10 years ka na sa church, hindi ka pa rin nagsusoul win, hindi ka pa rin nagbibigay. Pwede? Pwede, pero hindi okay. Kaya, sabi mo sa katabi mo, mag-level up ka na. Okay, sabi mo na, mag-level up ka na. Kaya mga kapatid, ang conference na ito ay pagle-level up natin at ng mga churches natin. Luke chapter 12, verse number 15. Ang ganda ng venue natin, no? Salamat sa Panginoon. Salamat, Pastor Arnel and Christ Bible Baptist Church. Salamat sa ating mayor, pagaganda ng ating venue. Luke 12, verse 15. Ano sabi ng Bible? Go. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Okay, Malachi chapter 3. Malachi chapter 3, verses 8 to 10. Yan. Ang Malachi po ay nasa New Testament, pagkatapos po ng Book of Jude. Ayan. Okay. Natagpuan na po ba? Say aloud, Amen. Basahin po natin ng malakas. Go. Will a man rob God? But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house,
And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Let us pray. Panginoon naming Diyos, salamat sa lugar na pinagtipunan namin. Salamat sa traveling protection na binigay mo sa bawat isa. Nakarating po kami. Pero higit sa lahat, salamat sa objective at goal na aming pinuntahan sa conference na ito. Magle-level up na po kami by your grace. Hindi lang individually, kundi as a church. Kami po'y aangat na sa biyaya at naniniwala at umaasa po kami. Malayo ang aming mararating by your grace. I-bless niyo po ang unang lesson na aming tatalakayin ngayon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Please sit down. Ang una po na aking tatalakayin, may notebook po ba kayo, by the way? Ay, dapat may notebook kayo tsaka ballpen. Kasi po seminar to. Conference. Oh, tinanong ka pag uwi, ano ang lesson doon? Hindi mo sasabihin, cheerful giving. Sabihin mo, kunin mo yung notebook mo, ito ang mga lesson doon. Kaya, mamaya pong break time, kung wala po kayong notebook, magpabili na lang po kayo. Kasi po, dapat isinusulat ang mga magagandang lesson sa ating notebook. Ito po, mapurol. Pero yung ballpen, permanent yan. Amen? Okay. So, sino po ang may notebook? Taas ang kamay. Yan, very good. Yan ang ready. Oh, may notebook kayo, may ballpen ba? Baka may notebook ka, wala ka naman ballpen. Oh, kung wala pa po kayong notebook, humiram ka muna sa katabi mo, ha? Pwede bang pasuyo ng isang page? Oh, punitin muna yung notebook. Ha? Okay. Ang ating topic number 1 ngayon ay ito. Isang tanong. Why people don't give? Oh, ulitin nga natin. Go. Why people don't give? Sa Tagalog, bakit hirap ang taong magbigay? Yan. Alisin natin ngayon yung mga dahilan at rason kung bakit ayaw o nahihirapang magbigay. In another question, what holds us back? Sa Tagalog, ano ang pumipigil sa atin? Kasi, gusto naman namang magbigay. Kaya lang, may pumipigil. Meron pong apat lang naman, na pwede kong maibigay sa inyo na ating solusyonan o solbahin ang 4 na dahilan o pumipigil kung bakit hindi tayo nakakapagbigay. Amen po. Ulitin natin. Ano yung topic? Ayan pwede yan. What holds us back? Okay. Number 1, ito po ang unang rason. Ang sabi kasi, ganito, I am already serving God. Is that not enough? Yun. Sulat mo yan. Type mo. I am already serving God. Is that not enough? Tagalog. Naglilingkod na ako sa Diyos Yun na nga ang giving ko sa Kanya Hindi pa ba sapat iyon? May mga Kristiyano na dahil active. Sino po sa inyong active sa ministry? Very good.
Sino po sa inyo ang inactive? Wala naman. Good. Dahil yung Kristiyano, active. Halimbawa, nagtuturo sa Sunday school. Nagtuturo sa Bible study. Hindi lang yan. Kumakanta pa sa choir. Active talaga. Amen? Tumutugtog sa orkestra. O kaya naman, Bible student. Sino ang mga Bible student dito? Ayun. Pastor, Bible student ako. Binigay ko na yung buhay ko. Magbibigay pa ako? Di ba? Yan ang isang dahilan. Hindi ko po alam kung meron sa inyo, yan ang dahilan mo. That you already gave your life. Bakit ako part? Ba't pa ako magbibigay? Financially. Ibig sabihin, akala mo, dahil active kang naglilingkod, exempted ka na. Hello? I gave my life. Hindi ba pwedeng exempted na ako? Yung iba, halos araw-araw na nasa church. Araw-araw maglingkod. Halos gabi-gabi. Sumasama Bible study, prayer meeting, lahat ng mga outreach. Isip mo siguro, binibigay ko na ang oras ko, ba't pa ako magbibigay? Hello? Now, paano po natin sagutin yon? Legit po ba na dahilan yung ikaw ay naglilingkod na kaya hindi na kailangan magbigay? Halimbawa, legit po ba na dahilan na ako ay pastor na? Dapat pa ba ako magbigay? Pastor na nga ako eh. Ako na nga yung nagpapakain sa tao eh. Ako yung nagpipreach. Ako pa ang song leader. Ako pa ang pianist. Ako pa ang janitor. Ako pa ang nagluto. Ako pa ang usher. Ako ang nagsundo. Ako ang naghatid. Si pastor ako. Ako lahat. Magbibigay pa ba ako? Malamang po ay may mga ganyan na rason o dahilan tayo. Ano po ang sagot ng Biblia patungkol dyan? Dumako tayo sa 2 Corinthians 7. Okay? 2 Corinthians 8:7. Ayan, galing. Andyan na po. Basahin natin. Go. Therefore, as ye abound in everything. Hello? Anong ibig sabihin ng abound? Sumasagana. Lumalago. Nag-i-improve. Ang sabi ng Biblia, dapat ho tayo nag-i-improve sa lahat. Lahat na alin? Una, pananampalataya. Pangalawa, utterance. Alam nyo ang utterance? Pagsasalita. Galing mong mag-soul winning, utterance yun. Mag-Bible study, utterance. Ano pa? Knowledge. Bible student ako kaya. Kahit anong tanungin mo, kaya kong sagutin. Di ba? Knowledge. Ano pa? Diligence. Ano po sa Tagalog ang diligence? Sipag. Sino po rito ang hindi tamad? Sino po ang masipag? Say amen. Sabi mo, masipag na ako. Okay, ano pa? In your love to us. Mahal mo ang pastor. Sino po dito, mahal niya ang pastor? Okay. Pakinggan niyo po ang sabi ng Bible. See that ye abound in this grace also. Ang Diyos po, nais niya na hindi lang tayo lumalago o nag-i-improve sa paglilingkod. Sipag po yun.
Sa utterance, magaling mag-soul win, magaling mag-disciple, magaling mag-Bible study, magaling mag-preach, kahit bus, kahit parke, wala siyang hiya. Ay, walang hiya. Hindi nahihiya. Pero sabi ng Diyos, nais ko na lumago din kayo sa pagbibigay. Kaya po, hindi legit na dahilan na naglilingkod, masipag, at halos araw-araw sa church, siyang naglilinis ng kapilya, hindi ka exempted sa pagbibigay. Oh. Amen po ba? Kung gusto mong ma-exempt sa pagbibigay, tanong, gusto mo rin bang ma-exempt sa pagpapala? Kasi po, may pagpapala ang pagbibigay. Kung exempted ka sa pagbibigay, pag ang Diyos naghanap ng taong pagpapalain, gusto mo ba ang sasabihin niya, ay exempted yan, hindi ko pagpapalain? Kasi nga daw, exempted siya sa pagbibigay. Kaya po, alisin natin sa isip natin na dahil naglilingkod na ako sa Diyos, binigay ko na yung buhay ko, hindi na kailangang magbigay financially. Maliwanag po ang sabi ng Bible, abound in this grace also. Klaro? Amen kung klaro. Okay. Alam niyo po yung salitang steward. Pakisabi po ang salitang steward. Ang ibig sabihin ng steward, tagapangalaga, tagapangasiwa, taga-ingat yaman. Hindi sa'yo, pinagkatiwala sa'yo. Ang stewardship natin, hindi lang po time ang dapat mong ialay sa Diyos. Hindi lang po dapat talent ang ialay mo sa Diyos. Kasama ang treasure. Kaya po, tinuturuan namin kayo mag-level up. Give God your time, give God your talent, pero ngayon, give God your treasure. Number 2, pangalawa po, pangalawang rason o dahilan na pwedeng pumigil, I cannot afford to give. Mahirap lang ako. Yan. Paki-type mo nga, Brad. I cannot afford to give. Mahirap lang ako. Ilagay mo din yun, yung mahirap lang ako, kasama yun. Oo. I cannot afford to give. Mahirap lang ako. Sige, ulitin nating basahin na. Antayin nating mailagay ni kapatid. Nakay mo kapatid. Para basahin natin yan. Oo. Yan. Basahin natin ha. Lahat-lahat. Go! Yun. Baka meron po sa atin, ito po ang dahilan. Mahirap lang ako, kaya hindi ko kaya maging cheerful giver. Hello? Okay. Mahirap ka kamo. Tanungin kita, sino po sa inyo ang may dumarating sa bahay na parcel? Taas ang kamay. Pabira ka naman, no? Meron po bang dumarating na parcel sa bahay nyo? Nakakatuwa ngayon. Pati matanda marunong mag-Shopee. Kaya, kayong mga anak, naku, wag nyong installan ng Shopee at Lazada yung cellphone ng lola nyo. Baka maya-maya, anong tawag dun yung nakakalimot? Yung, oo, pag may Alzheimer's, biglang yung lahat ng add to cart may order. Biglang magdatingan. Oh. Halimbawa, nakuha nyo na yun ha? Hindi ka makapagbigay ka mo, mahirap ka. May dumarating namang parcel. Mahirap ka ba talaga?
O talagang ayaw mo lang? O, mahirap ka mo. Say, Pastor, estudyante lang ako. May cellphone ka? May cellphone? Oo. Anong silbi ng cellphone kung walang load? Tama? May cellphone ka? May load? Mahirap ka? Hindi. Kaya yung nagsasabing, I cannot afford to give. Mahirap lang po ako. Pero may cellphone. Fully paid pa. Nakakapag-load. Hello? Nakakapaglaro ng internet games, online games. Hello? Yung iba pa nga, sabi niya, wala akong pera, pero may motor. Di ako maniwala sa'yo. Paano gasolina ng motor mo? Wala kang pera? Number 2, naka-set up. Diba? Oh, bagong-bago, pinalitan yung stock na gulong. Tapos sabi mo, mahirap lang po ako. Wala akong pera. Hindi na ho kapani-paniwala na mahirap ka. Ang totoo, ayaw mong magbigay. Your problem is not money issue. Your problem is heart issue. Kasi po, may kakilala ako. Walang kapera-pera. Apakahirap, pero cheerful giver. Oh, tignan kaya natin sa 2 Corinthians chapter 8. Ayan, tignan nyo. Pastor, natumbok ba? Pastor Arnel, tumbok? Oo, 2 Corinthians chapter 8. Oh, bullseye. Sabi mo sa katabi mo, na bullseye ka ba? Sabi mo, hirap ka, hindi mo kayang magbigay eh. Dumarating yung Shopee mo halos araw-araw eh. Yung nanay mo, sabing ganyan, ano to? Parcel na naman. Sino pong taga-Masbate? Ah? Ay, wala pa yung mga taga-Masbate. Nakakarating po ba ang parcel sa Masbate? May Shopee Lazada doon? Meron! Naku, mga kapatid, huwag mong gawing dahilan ang pagiging mahirap. Baka permanente kang gagawin ng Diyos na mahirap. Baguhin mo yan. Para ang Diyos, baguhin niya ang kalagayan ng buhay mo. Oh, 2 Corinthians 8, sabi dito, ha? Verse 1, kapatid, verse 1. Simula tayo sa verse 1. Yun. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty, grabe, malalim na kadukhaan, poverty, hindi lang po naghihirap, malalim, matindi ang pangangailangan. Amen? Oh, sabi mo matindi ang pangangailangan mo, pero yun, same. Nakakapag-Shopee ka pa rin. May load. Oh, sila po, matindi pangangailangan. Anong sabi po? Abounded unto the riches of their liberality. Oh, next verse. Ito. Next. For to their power I bear record, yea, and beyond their power. Yung kaya nilang ibigay, binigay. At kahit yung hindi nila kayang ibigay, ibinigay. Lagpas pa doon sa kanilang kakayanan. Hello? Oh, next verse.
Next, praying us with much entreaty that we would receive. Sila pa yung nagmamakaawa. Parang ako yung pastor. Pupunta yung isang miyembro. Alam mo naman na hirap sa buhay. Tapos makikipag-shake hands. Tapos kapatid, pag shake hands sa'yo, may kuryente, pastor. Kasi may palaman. Diba? Pag pastor yan, pag nakipagkamayan yung membro, may palaman yan, diretso ka agad sa bulsa yan eh. Pagkatapos yan, punta ka agad sa CR, di ba? Amen? Titignan mo, resibo, pambira, magpapa-reimburse pala. Hindi. Halimbawa, ang pinigay sa'yo, pera. Alam mong hirap na hirap yung kapatid, parang gusto mong ibalik. Kapatid, mas kailangan mo to. Pero dahil yung kapatid, cheerful giver, sabi niya, hindi pastor, hindi ako pagpapalain ng Diyos pag hindi mo tatanggapin yan. Hello? Kaya po mga kapatid, i-close natin itong problem number 2. I cannot afford to give. Mahirap lang ako. Alisin mo na po ang isip na yan. At baka gawin ng Diyos na permanente na ganyan ang kalagayan ng buhay mo. Magbago na tayo. At wag nating sasabing mahirap po tayo. Humanly, in reality, it might be correct. But like what I told you, paano mo sabing mahirap, may load, may cellphone, nakakapag-online, hindi po money issue ang problem, heart issue ang problem. Amen po ba? Okay, pangatlo, bago tayo mag-break, amen? Number 3, may ibang priorities pa ngayon. Yan, i-type mo na kapatid. Ang pangatlong pumipigil sa pagbibigay, hindi makapag first fruit, bakit? May mga ibang priorities pa ngayon. Pangarap muna, may gusto pa akong bilhin kasi ngayon eh. Nakasale kasi yung sapatos sa SM ngayon. Bibilhin ko muna yon. Listen po, I will not dwell so much on that. Pero ang sabi ng Haggai, chapter 1, 4-9, ito lang po ang masasabi ko dyan sa inyo. Ilista nyo na lang ito. Verse number 4, ang sabing ganyan, Haggai chapter 1, verse number 4, okay? Sinabi po ni Haggai, dahil yung mga tao nagpatayo na ng kanya-kanyang bahay, pero pinabayaan ang bahay ng Diyos. Ang sabi niya, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed? Ano yung sealed? Ano mong tawag dyan? Kisame. Ang gaganda ng bahay nyo. May kisameng maayos. Pero ang bahay ng Diyos, wasak. Ibig sabihin, wrong priority. Iba ang inuna. Sasabihin ko sa iyo, dalawa ang warning ng Biblia sa iyo. Hindi magiging maayos ang buhay mo pag hindi tama ang inuuna mo. Let me illustrate. Guro, ginawa ko na ito minsan dito. Priority. Ang botones na ito, ang botones na ito ay para dito sa butas na ito. Botones 1, butas 1. Botones 2, para dito. Ano kaya? Kung yung botones number 1, ilagay ko sa botones number 3. Lagay ko. Ayan. Guwapo? Guwapo? Labutaw? Kaya ho ganito, ang pangit sa harapan ng Diyos
ang buhay ng marami sapagkat mali ang inuna. Klaro po ba? Dapat ho, kung ano yung dapat unahin, yun ang unahin. Huwag sapatos, huwag damit, huwag para sa sarili, una yung para sa Panginoon. Ayan o. Botones number 1, para dyan. Kung ano yung botones number 2, doon sa tama. Amen po ba? Oh. Pangalawang warning. Ito po ha. God knows how to collect. Pag sinasabi mo, meron ka pang gustong unahin, bahay muna bago first fruit. Yung po ng damit bago first fruit, ito po ang warning ko sa iyo. God knows how to collect. Ano po sa Tagalog yon? Marunong maningil ang Diyos. Alam nyo, pagka minsan, pag ang Diyos ay naningil, mas higit pa doon sa dapat mong binigay sa Kanya. Hindi ho dahil naghihiganti ang Diyos sa iyo, kundi dahil gusto Kanyang turuan. Kaya kung sa oras na ito, kahit anong sipag mo, tiyaga at pagpapagal, pero parang nag-iipon ka ng tubig, may butas naman, pinapaalalahanan ka ng Diyos, hindi mo siya inuuna. Kaya wag niyo pong hayaan na ang mga material na gusto mo ang pumigil na hindi ka makapagbigay. Amen? Okay. Pang-apat ha, pang-apat. Last ito, bago po tayo mag-break. Ulitin nga natin muna. Ano po yung number 1 dahilan na pumipigil? Bakit hindi makapagbigay? Go! I am already serving God. Hindi pa ba sapat yun? Nasagot natin yan. Binigay ko yung time ko. Binigay ko pa ang talent ko. Sabi ng Bible, ibigay mo din pati treasure. Number 2, I cannot afford to give. Mahirap lang ako. Pero bago yung sapatos, mahirap lang daw. Kaya hindi po problema yung mahirap. Ayaw ng puso natin. Number 3, may ibang priorities pa ngayon. Kapatid, papangit ang buhay mo. Pangalawa, God knows how to collect. Number 4, pang-apat po na dahilan na pumipigil, paano kung magkulang ako? Paano kung magkulang ako? In another way, ganito yan, hindi nga sapat tong pera namin, magbibigay pa ako? Hindi nga kasya para sa pamilya, magbibigay pa ako? Hello? Oo. Ito po, meron tayong dalawang sagot dyan. Malamang ganyan po ang reason ng iba. Kasi every time dumaan yung offering plate, or every time na magbigay tayo ng offering, hindi ka naman against sa tithes. Kanya lang ang inaalala mo, hindi kasya ang sweldo mo sa pamilya mo. At pag binawasan mo pa, hindi na nga kasya, paano na? Hindi po ba? Sino po paminsan-minsan naiisip nyo yun? Meron ba honestly? Ayan, meron. Tama po ano? Hindi na nga sapat tong 10,000. Ibibigay ko pa yung 1,000. Magpapa-commitment pa daw si Pastor Arnel. Bubong, paano ako magko-commit? Yung ang pera ko, hindi makakasapat. Dalawa po ang sagot dyan. Binasa natin kanina sa Malakay 3:10. Ang sabi po ng Diyos,
prove me now. Oh, tignan mo Malakay 3:10. Mga kapatid. Ayan bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now. Amen? Biblical pala yung pangalan ko, Pastor. Prove me now. Pira. Sabi ng Diyos, ibigay mo ang ikapo. Prove me. Ang ibig sabihin niya, hindi kita lulukuhin. Kung maraming nang scam sa'yo, ako, hindi kita i-scamin. Naranasan nyo na bang na-scam? Pinaghirapan mong pera, inipon mo ng 5 taon, naubos, walang naging resulta, in one word, na-scam ka. Tapos ngayon, sabi ng pastor, let's give our tithes. Sabi mo sa isip mo, eto na naman, manghi-scam na naman si pastor. Walang-wala na nga ako. Magbibigay pa. Kulang na, hindi naman wala. Kulang na nga, magbibigay pa. Alam mo, hindi ho kami nangi-scam. Lalo na ang Diyos, hindi nangi-scam sa'yo. Ang sabi niya, prove me now. Alam mo yung scammer, magaling mga ako yan Ay, naku, pirang. Sabihin ko sa'yo, pambihira. Labutaw yan. Baskog. Talaga pambihirang yan. Grabe. Sabihin ko sa'yo, hello? Ang Diyos po, hindi maraming salita. Isa lang. Prove me now. Amen po ba? Pangalawa. May ilustrasyon ako sa inyo Isang araw, meron daw isang mayamang tatay. Oo, maraming pera. Pumunta sila sa Jollibee, kasama yung kanyang anak. Sabi nung anak, tay, gusto ko McDonald's. Lumipat sila sa McDonald's, mas social daw. Gusto ko ng French fries. Binilhan ng tatay ng French fries. Malalaking mga French fries. Pag uwi nilang ganyan, sarap nung kain ng bata ng French fries na ganyan. Maya-maya, sabi ng tatay, anak, bigyan mo nga ako ng French fries. Sabi nung anak, dahil malaki ang katawan, pira naman dad, kulang ka sa akin to hihingi ka pa? Hello? Sabi niya, kulang nga sa akin to hingi ka pa? Naunawaan niyo po yung lesson sa kwento? Ang hindi nauunawaan ng bata, yung humihingi sa kanya ng isang French fries, kayang bumili ng mas marami pang French fries. Alam nyo, ganyan tayo minsan. Binigyan ka ng Diyos ng sweldo. Sabi niya, bigay mo yung tithes. Sumagot ka, Panginoon naman, kulang nga Ang hindi mo alam, kaya niyang itriple ang sweldo mo. Kaya, ang sagot ng Diyos, prove me now. Bigyan mo ako. Bigay mo yung tithe. Hindi kita bibiguin. Sana po, may natutunan kayo sa first lesson natin. Sana po, nabali, naalis, natanggal yung mga pumipigil sa atin sa pagbibigay. At ready na ang puso natin na magbigay. Amen po? Panginoong Diyos, maraming salamat po. Gusto naming mag-level up. Ayaw naming manatili sa primera. At alam namin na pag aming tinanggap ang iyong turo at prinsipyo at sinunod ito, malayo ang mararating ng mga churches namin at ang aming mga buhay. Totoo, Panginoon, humanly speaking, sa sarili naming pagkatao, natural na naiisip namin ito. Pero ngayon, ayaw namin na kami ay pigilan ng aming takot, pangamba o sariling kagustuhan. Nais namin
na ang magtulak sa amin ay ang aming pananampalataya sa iyo. Kaya Panginoong Diyos, hahakbang na po kami. Mga kapatid, first topic ito, pero dapat may commitment ka agad. Kung sa oras na ito, sabi mo, Pastor, parang ako yung bata. Himingi ng Diyos sa akin ng tithes. Ang sinagot ko sa Kanya, Lord, kulang nga hihingi ka pa. Pero ang sabi ng Diyos, prove me now. Kaya niyang triplehin ang pagpapala sa'yo. Sabi mo, mahirap ka lang. Pero kaya mong mag-cellphone. Maka-order sa Shopee, Lazada, Wagas. Hindi ho tayo mahirap. Ang problema hindi money issue, heart issue. Ngayon po, naalis na po ang lahat ng yan. Pwede bang humakbang ka? Ang hakbang, papunta Amen. sa harap. Lumapit ka rito. Lumuhod. Kung hindi kaya, tumayo lang dito. Pero lumapit ka rito. Sabihin mo, Panginoon, andito po ako, hahakbang ako. I will be a cheerful giver. Amen. The invitation is now being played. Tumayo po tayong lahat. Hali po kayo dito sa harap. First session po ito. Hali po kayo. Pwede ba katindog, pray? Gusto magluhod-luhod. Gusto magtindog. Importante mag-istorya ka sa Ginoo. Thank you. From now on,